gabi po sa inyong lahat at nandito na po tayo para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating online prayer meeting. Kamusta na po kayo mga kapatid? At nagagalak ako na nakasama ko kayo sa gabing ito at tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po ang lahat, nais ko po kayo na hilingan na tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. At kami magkakasamang magkakapatid sa Panginoon, upang mag-aral at magbulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay ipamuhay namin ng ayon sa iyong nararapat, Panginoon. Upang kami, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Panginoon, ay lumakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami na maunawaan, Panginoon, ang mga bagay na ito na aming pag-aaralan sa gabing ito, Lord, sa aming online prayer meeting, O God. Maraming salamat po. Ito pong aming samudalahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang nais ko pong i-share sa inyo mula sa gabing ito ay mula po sa Ephesians 5:1-2. Sabi po dito sa Ingles, Ephesians 5:1-2, "Therefore, be imitator of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for a fragrant offering and sacrifice to God." Sabi po sa Tagalog, sa Efeso 5:1-2. Sabi po dito sa verse 1, "Kaya nga tularan ninyo ang Diyos bilang mga minamahal na mga anak. Mamuhay kayo sa pag-ibig tulad din ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa atin na isang handog at haing mabangong samyo sa Diyos." Sa gabing ito po ay nais ko pong i-share sa inyo at ito po yung aking pinamagatang imitate Christ-likeness. Sabi po dito, ano po bang ibig sabihin ng imitate or imitator? Sabi po dito, a person who copies the behavior of action of another. So, alam po natin yung nag-imitate, familiar po tayo dito na nakakita po tayo ng mga nag-impersonate na mga tao, ginagaya yung kanilang mga idolo, kanilang mga ina-idolize na halimbawa yung mga celebrity, halimbawa si Chris Aquino, may gumagaya sa kanyang impersonator, kay Vilma, kay Nora Honor, yun po yung mga tinatawag nating impersonator o imitator. Sabi po dito sa aking panimula, ang isa sa ultimate goal natin bilang mga Kristiyano at tunay na tagasunod ni Kristo ay maging katulad natin si Kristo sa isip, salita at sa gawa. At gayon din naman ang ating Diyos sa atin, ang maging katulad niya tayo. Sapagkat ang tumawag sa atin, sa inyo, sabi po dito sa 1 Pedro 1:15-16, at sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal din kayo tulad ng niya sa lahat ng inyong pag-uugali. At ito ay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal.
Kung isipin po natin na yung sinasabi po dito sa Pedro, sa unang Pedro na magpakabanal tayo. Kung isipin po natin na mukhang mahirap yung salitang be holy for I am holy. Sa totoo lang po, sa ating mga sarili, napaka-imposible po dahil tayo po ay madalas tayong nagkakamali, nagkakasala sa Diyos, no? Pero posible po sa Diyos, sa tulong at sa biyaya ng Diyos, kaya po natin maging katulad niya. Kagaya po ng sinabi ko kanina na marami pong nag-impersonate na number 1, sabi po dito sa number 1, be imitator of God. Pero sinasabi po dito sa Ephesians na be imitator of God. Tayo po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo hindi natin ini-imitate yung mundo, kundi ang ini-imitate natin ay ang Panginoon o ang Diyos nating pinagbi po dito by changing our mind, character, and our behavior. Napaka-importante po na binabago po natin ang ating mga pag-iisip, ang ating personalidad, at ang ating pag-uugali, ang ating behavior sa Panginoon. Ini-imitate po natin ang kaisipan ng Diyos, ini-imitate po natin yung character ng Diyos bilang pagiging banal, pagiging righteous, at ini-imitate po natin yung behavior ng Panginoon, kung paano siya magmahal at magpatawad sa mga tao. So kailangan po natin na imitate ang Panginoon bilang mga Kristiyano. Diba, yun naman po talaga ang kailangan natin. Kaya po tayo, sabi po dito sa 1 John 2:6, ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Sabi po dito, kung tayo po ay nagsasabing tayo mga Kristiyano, tayo tagasunod ni Kristo, dapat po ay namumuhay po tayo katulad ng pamumuhay ni Kristo. Ano po ba yung mga ginagawa ni Kristo? Na siya po ay nagmamahal sa mga tao na kailangan ng kaligtasan. Siya po ay nagpapagaling, siya po ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yun po sinasabi ng ating banal na kasulatan. Sabi nga po dito sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-ugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya at sa Kanyang paningin. So, nais ng Diyos na tayo pong mga Kristiyano ay makita ng Panginoon, hindi lang tayo sumusunod, tayo po ay gumagawa at lumalakad at binabago po natin yung ating mga kaisipan,
hindi po tayo tumutulad sa takbo ng mundong ito. At ayun po ang nais ng Diyos sa atin. At alam po natin na pagka ginawa po natin at tayo sumunod at mamuhay ng may we are beloved Son of God. Tayo po ay beloved Son of God. We are the Son of God. Lagi po natin tatandaan, sabi po dito sa point number 1, always remember that you are God's beloved. Simula po nang tinanggap po natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, tayo po ay nagkaroon ng access sa Panginoon bilang anak ng Diyos. At tayo po ay napaka-espesyal sa paningin ng Panginoon. At tayo po ay lubos na minahal ng Panginoon sa kabila po ng ating mga pagkukulang, kasalanan sa Kanya. Tayo po ay minahal ng Panginoon. Kahit anong pa yung mga nakaraan natin. Point number 2, you are precious in God's eye. Sabi po dito, you are precious in God's eye. Kay Peso 1:5 hanggang 6, sabi po dito, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tayo po ay naging bahagi ng pagmamahal ng Diyos dahil kay Kristo. Siya po ang naging way para tayo po ay maging karapat-dapat sa ating Diyos Ama dahil kay Kristo. At ang pagkalinga ng Diyos ay hindi natin talaga matatawaran. At sabi po dito, pangatlong punto, sabi po dito, walk in love like Jesus. We must have a compassionate heart like Jesus. Kailangan po natin na tayo po'y lumakad, hindi lamang po katulad ng paglakad ni Kristo. Tayo po'y lumakad ng may pag-ibig, kagaya ni Kristo. We must have compassionate heart like Jesus. Ano yun, napaka-importante sapagkat po tayong pusong mahabagin sa Panginoon, sa mga tao na nangangailangan ng pag-ibig, sa mga taong naghahanap ng pag-ibig sa Panginoon, sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin, sa mga tao na naghahanap sa ating Panginoon. Sapagkat kailangan po nila ang Diyos. We need to be like Jesus. We must walk in love like Jesus. Kung tayo po ay may mga taong nagkakasala sa atin, kailangan po meron po tayong compassionate heart. Marunong po tayong magpatawad, no? Patuloy pa rin nating mamahalin yung mga kaaway natin, at hindi po tayo
gumaganti, kundi sinusuklian po natin yon, o patuloy tayong nagpapakita ng pag-ibig na kagaya ni Kristo. Amen. Lahat po ng ginagawa po natin ay nakikita ng Diyos, at ang mga bagay na ito ay hindi nalilingid sa Panginoon. Kaya nais po ng Panginoon na tayo ay nagpapakita o gumagawa ng mayroong pag-ibig sa Kanya. Sabi nga po dito sa taga-Colosas 3:12-15, kaya nga dahil sa kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis, at mapagpasensya kayo sa isa't isa, at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang puklod ng ganap na pagkakaisa. Pagarian ninyo ang inyong puso, ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. So dito po sa Colosas ay binanggit po dito isa-isa na tayo po ay maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis, at mapagpatawad. Mapagpasensya po. Kailangan po na maging malinaw po sa atin ang sinasabi po dito sa Colosas na mga paalala ng ating Panginoon. Kailangan po natin na point number 4, God demonstrate His great love for us. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang i-demonstrate sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tao. Sa buong mundo, pinakita niya kung paano siya magmahal sa atin, at hindi niya lang pinakita. Sabi po dito, point number 1, Jesus died on the cross for us to have eternal life. Sabi po yan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him would not perish but have everlasting life. Pinakita niya dun sa krus na kaya niyang mamatay para sa atin. Sapagkat ang Diyos lamang po ang makakagawa po nito. And letter B, sabi po dito sa point number 4, sabi po dito, He gave up everything. He became one of us. Ginibak na po ng Panginoon lahat po ng mga bagay, yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang glory sa heaven. Iniwan niya po yung pagka-Diyos niya, hinubad niya po yung pagka-Diyos niya para lang po maging kagaya po natin siya. Maging kagaya ng tao, kung paano po mamuhay ang isang tao, no? Ito sa mga taga-Roma 5:8, ngunit ipinamanaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So hindi lang pala
nagpapatuloy yung pagmamahal ng Diyos nung tayo'y nakakilala, kundi kahit nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Ipinadama niya na sa atin yung pag-ibig niya. Nandun pa lang tayo sa sinapupunan nating mga magulang. Kaya ngayon po sa gabing ito ay ating pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos at patuloy po natin i-apply ang mga bagay nito na ginawa po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sa gabing itong oras na ito ay tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Meron po tayong mga prayer items sa gabing ito. Maraming salamat po sa gabing ito at kami po yung nagpupuri, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na patuloy naming nararanasan, Panginoon. At patuloy nyo kaming binibigyan, Panginoon, ng kalinawan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na kumilos po sa amin at nawa po, Panginoon, ng mga salita mong ito, Panginoon, ay masunod namin, Panginoon, ang mga paalala, O Diyos. Lord, dalangin po namin sa gabing ito, Panginoon, ang mahal po naming President, Panginoon, President Rodrigo, Panginoon Duterte. Dalangin po namin, O Diyos, na kayong patuloy na magbigay po sa kanya ng kalakasan, Panginoon, at dalangin po namin na kayong patuloy na manguna po sa kanya at sa kanyang mga cabinet official, Panginoon, sa government official, mula po, Panginoon, sa mga senador, mga kongresista, mayor, Panginoon, sa aming mga barangay, O Diyos, sa pangunguna po na aming presidente, Lord, kayong patuloy na mag-guide po sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa aming bansa, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na gumagawa ang kaaway, Panginoon, sa pamagitan ng virus nito ng COVID, Panginoon. Lord, ingatan nyo, Panginoon, at lukupan nyo ang aming bansa ng iyong banal na dugo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon na, Panginoon, ng gamot para dito sa sakit na ito, Panginoon, ng COVID, O God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na magkaroon po ng COVID, agarang COVID-free, Panginoon, sa aming buong bansa, Panginoon. Lord, dalangin po namin na hindi magtatagal, Panginoon, ay magiging maayos din po ang lahat, O Diyos. Lord, gayon din po ang aming mga churches and members, Panginoon, sa aming mga pinangunahang mga church, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang bawat pastor, Panginoon, ng churches ng Christ the Answer, mula po kay Pastor Tom, Panginoon, sa kanyang pangunguna. Lord, hanggang sa bawat membro po ng aming bawat churches, Panginoon. Lord, hindi po namin sila pagamat nakakasama, Panginoon, in physical, Lord. Lord, dalangin po namin sa pamigitan ng panalangin ito, Panginoon, ay iingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Lahat ng mga members na senior, Panginoon, senior citizen, O God, Lord, sila po ay prone, Panginoon, sa sakit, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang iyong protection, O God.
Lord, dalayan din po namin, O Diyos, ang aming mga pamilya na kayong patuloy na manguna po, Panginoon, sa mga ama ng tahanan, sa mga nanay ng tahanan, Panginoon, at sa buong sambahayan po namin, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na magbigay po ng provision, Panginoon, ng blessings about sa alam po namin, Panginoon, na nakikita mo, O Diyos, na napakahirap ng buhay, Panginoon, sa panahon ito na mayroong pandemic, O God. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy namin na maitaguyod na aming mga pamilya, Panginoon. Sa tulong mo, O Diyos, maraming salamat po, O Diyos. At kaya hindi po, Panginoon, ang mga church program po namin, Panginoon, na pagkatapos ng pandemic nito, Panginoon, ay makapag-resume po ang bawat churches, Panginoon, ang aming mga programa para sa mga churches po namin, Panginoon. Lord, kayo pong patuloy na manguna po sa amin. Lord, i-direct nyo po kami, i-guide nyo po kami, Panginoon, sa mga nais mo, Panginoon, ipagawa sa aming mga iglesia, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, ang financial sustenance, Panginoon, ang bawat churches, Panginoon. Alam po namin kami lumalapit sa inyo, Panginoon, at dumadalangin, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lord, kayo ang patuloy magpo-provide ng pangangailangan ng aming mga iglesia, Panginoon, at magsusustain sa iyong mga gawain, Panginoon. Alam po namin na ito'y gawain ng Diyos at hindi gawain ng tao, Panginoon. Alam po namin na mga ito, Panginoon, ay magmamaterialize, Panginoon. Sa tulong mo, O Diyos, makakayanan ng bawat churches, Panginoon, ang mga kanilang mga finances, O God, ng bawat churches, O Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin din po namin, O God, ang bawat churches, Panginoon, lahat po ng churches sa buong mundo, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong unity in the body of Christ, Panginoon. Lord, dalangin po namin, hindi kami magkanya-kanya ang mga churches, Panginoon, kundi magkaroon po kami ng unity, Panginoon, sa bawat churches na kasama po namin, Panginoon, sa buong mundo, O Diyos, magkaroon po ng unity in the body of Christ, O God. Lord, katulad, Panginoon, kung na ikaw ang siyang ulo po namin, Panginoon. Lord, kaya hindi magkaisa, Panginoon, ang body of Christ, ang mga churches na tinawag mo, Panginoon. Sa panahon ng pandemic na ito, Panginoon, na hindi po kami magkanya-kanya ng gawain, kundi, Lord, magtulungan po kami, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa po ay tayo po ay napagpala sa gabi ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating prayer meeting.